everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang law of sines sa pinakamadaling paraan. Kung alam mo ang basic concept tungkol sa triangles at may kaunting kaalaman sa trigonometry, madali mo itong maiintindihan. Sa pagtatapos ng video na ito, matututunan natin ano ang law of sines, kailan ito ginagamit, at paano mag-solve ng mga problems step by step. So what is the law of sines? The law of sines helps us find missing sides or missing angles in a triangle. So, ibig sabihin, itong formula na ito ang gagamitan natin para mahanap ang missing sides at missing angles ng isang triangle. So, meron tayong A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. So, kung mapapansin mo, meron tayong letters na A, B, C sa numerator, which is maliliit na letters. So, ito yung mga lowercase letters na kung saan ito yung ginagamit natin para maname ang sides ng triangle. Para maname naman ang angles ng triangles, malalaking letters ang ginagamit natin, katulad ng nasa denominator. So, again, lowercase letters, maliliit, which is ginagamit ito para sa pag-name ng sides ng triangle. Uppercase letters naman ay para sa angles. And each side is opposite each matching angles. So, ngayon naman, pag-aaralan natin ang triangle na ito. So, ito yung dapat nating tandaan. Sa pag-name ng angles ng ating triangles, kailangan ay malalaking letra. Angle A, angle B, and angle C. And pagdating naman sa side ng ating triangle, ito yung mga sides, 1, 2, 3. Pagdating sa sides ng ating triangle, kailangan, for example, angle A, dapat ang opposite side niya ay side A. Next, sa angle B naman, dapat ang opposite side niya ay side B. Next, ang angle C naman, dapat ang opposite side niya ay side C. Hindi pwedeng pagbabalik ta rin. So, hindi, for example, angle B ang nandito, tas pagdating dito ay side C. So, hindi pwede. Kailangan, kung ano ang angle, yun din yung opposite side. Again, remember, each side is opposite its matching angle. So again, this is the law of sines. A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. When do we use the law of sines? So, kailan natin ginagamit ang law of sines? Meron tayong dalawang condition. Letter A, when we know two angles and one side. Ibig sabihin, kapag alam natin or kung ang given ay dalawang angles at isang side ng triangle. Pangalawa, when two sides and non-included angles ay given. So, dalawang sides at isang pinapagitnaan na angle ng triangle ay given. And here's the tip. Have an angle side pair. Use law of sines. Para mas madaling maintindihan kung kailan natin ginagamit ang law of sines, ito ang scenario A, which is no two angles and one side, which is ito yung tinatawag nating angle side or AAS. You know two consecutive angles and a side that is opposite one of those angles. So, ibig sabihin, dapat ang given na makikita natin sa isang triangle ay dalawang angle na magkasunod. For example, ito, angle A at angle B, which is 35 sa angle A, 105 degrees sa angle B. At ang opposite side na given dito ay side B. So, since angle side ang given, pwede natin gamitin ang law of sines na A over sine A equals B over sine B. So, hindi natin gagamitin yung tatlo kung ano lang yung kailangan sa given natin. Angle side angle or ASA. Ano ba ang ASA? You know two angles and the side included between them. So, ito yung dalawang angle ang given at pinapagitnaan nila
yung isang side. Okay, katulad nito, ASA. So, meron tayong dalawang angle at ang nakapagitna sa kanila ay side na side B. When to use the law of sines? Letter B, when you know the two sides and a non-included angle. So this is often called side-side angle or SSA case. It is important to note that this is known as the ambiguous case because knowing these three parts can sometimes result in one triangle, two distinct triangles, or no triangle at all, depending on the lengths of the side. So again, this is the scenario B. No two sides and non-included angle. Ibig sabihin, dalawang sides. For example, ito, angle A ang given at meron tayong dalawang side. Side A and side B. Side angle. So para mas madali nating maintindihan, narito ang isang example. So, sa triangle na ito, meron tayong angle A, angle B, and angle C. Opposite ng angle A ay side A. Opposite naman ng angle B ay side B. Opposite ng angle C ay side C. So, dito sa given triangle natin, ang given ay angle A, angle B, at ang side A. So, meaning, angle, side. So, since angle, side ang given, ang i-apply natin ay law of sines. Okay, ang formula na gagamitin natin ay A over sine A equals B over sine B. Bakit hindi kasama ang C at ang sine C? Okay, since wala rin namang given dito sa dalawa, hindi na natin sila isasama. Okay, so ang given lang natin, ulitan natin na we have side A which is 10 units and angle A is 32 degrees, angle B is 63 degrees. Next, ang gagawin natin ay isa-substitute ang mga given value. Side A equals 10, okay, and then sine A is sine 32 degrees equals B, SB, which is unknown. Yun yung hahanapin nating side, and sine B, which is sine 60 degrees. Since na-substitute na natin ang mga given values ng ating triangle, we have 10 over sine 32 degrees equals B over sine 63 degrees. So, ang unknown natin dito ay side B. So, ito yung hahanapin nating side, ang side B. Next step na gagawin natin ay magko-cross multiply tayo. I-multiply natin ang 10 times sine 63 degrees. So we have 10 times sine 63 degrees equals, cross multiply natin, B times sine 32 degrees. Then we have B times sine 32 degrees. Now, let's have step number 2. So, dito sa step number na to, gagamit tayo ng scientific calculator. I-make sure natin na yung calculator na gamit natin ay naka-degree mode. Aalamin natin kung ano ang value ng sine 63 degrees, sine 32 degrees, gamit ang scientific calculator. So, ang sine 63 degrees ay approximately 0.891 at ang sine 32 degrees ay approximately 0.53. Then, itutuloy natin ang ating computation. So, 10 times sine 63 degrees equals B times sine 32 degrees. So, ang next step na gagawin natin dito ay ilalagay na natin ang value ng sine 63 degrees, which is 0.891. And then, B times ang value ng sine 32 degrees ay 0.53. We have 10 times 0.891 equals, okay, 0.53b. So, inayos lang natin. So, 10 times 0.891 is 8.91 equals 0.53b.
Okay, 1, 2, 3, and go. Ang next step ay step number 3, which is solve for B. Isosolve na natin ang missing side natin, which is B. Para ma-eliminate natin ang 0.53 at makuha ang value ng B, i-divide natin both side ng 0.53. And then 0.53 B divided by 0.53 equals B, or pwede na natin siyang i-cancel. And then 8.91 divided by 0.53, it is approximately 16.81. Ibig sabihin, ang sukat ng side natin na side B ay approximately 16.81. Therefore, ang missing side natin, which is side B, ay 16.81 units. And that's all for now, and thank you for watching. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.